Well, just kasi we can take into account history. Or we can take into account the present laws na ipapatupad on the both sides, especially on the side of Malaysia and the side of the Philippines. So maybe we could just tap into these laws or tap into these accounts of history para mas madaling ma-solve yung dispute between the two countries. Well, first of all, we should bring our countrymen home before we discuss the Sabah claim. The Sabah claim is there. It's been there since the 60s. Actually, the 1800s. This is a result of the Sultan of Sabah helping the Sultan of Brunei. And we have a legitimate claim. However, the most important thing that we should address is the safety of our fellow Filipinos, the Sultanate in particular. And we should address that first. Safety of our countrymen before anything else. Then we can the Sabah claim. And that's legitimate because Malaysia pays royalty. So that in itself is proof positive. Nagpapatuloy ang PTV Special Forum patungkol pa rin sa usapin ng pagmamayari sa Sabah at sa kasalukuyang nangyayari doon sa ngayon. Meron kang hanging question, Mark. Right, kasi ang ating napag-usapan so far, Cathy, ay kung paano nailipat ito galing sa Brunei, papuntang Sulu Sultan, at paano siya napunta doon sa Malaysia. Ang nangyayari ngayon ay yung Sultan of Sulu is claiming it back. Ang sabi po, kanila po talaga ito. Pero ang konteksto natin ay Republika na ng Pilipinas. So paano naman napunta sa Republika ng Pilipinas ang karapatan over Sabah? Tanungin natin si Yasmira P. Moner, siya po ay professor din ng political science. Ma'am Yasmira, pakipaliwanag ano ang inyong intindi dun sa right ng Sultan vis-a-vis the right of the Philippine Republic. Okay. Sa akin naman, no, bilang isang estudyante ng political science, no, alam natin na when we speak about territorial sovereignty, it refers to state-to-state relationship. Now, after the Treaty of Paris we all know that, December 10, 1898, when the Spain ceded Philippines to the Americans, together with, of course, the major islands, that comprises it, Luzon, Visayas, and Mindanao, kasali na yung Sulu. And so when we speak about the claim to Sabah, of course, alam natin na using that historical right of the Sultanate of Sulu, of course, the legal issue now that should claim should be the Philippine government. Yun yes. nga, Cathy, dahil nauna na parang nandun na yung Sultan, pero yung naman ngayon ay napakahirap ng kanyang sitwasyon dahil may state-to-state international relations angle. There's a legal angle to it. Oo, marami talagang aspeto na kailangan intindihin at sisikapin yan sagutin ng ating mga panauhin. Samantala po, tumungo tayo sa ating kasamang si Princess para sa ilang pang mga katanungan. Alright, Cathy and Attorney Mark, no, napakainit nga ng usapin ito because of the hanggang ngayon is napakalaki pa rin ang usapin with the pamahalaan at saka ito ng Malaysia tapos ng mga tao sa Sulu. Alright, pero ngayon, kumuha naman tayo ng question or baka naman gustong mag-react ng isa sa ating mga estudyante which are from PUP Santa Mesa. Ayan. So we have Miss Alecame Florano. So, thank you everyone for giving us an insight about the history of this issue. I just want to ask a question. Would getting the territory of Sabah be of a great advantage, or would it just result to more detriments? And a follow-up question, please. If this issue will be settled, is there an assurance that there will be no more bombings and social unrest that will happen? So, Para kanino yan tanong? Anybody from the house, please. Din na lang siguro. Din, ano ba meron sa Sabah? Bakit gusto natin kunin yan? Parang ipapursue pa ba natin? Nagkakaroon na nga ng bloodshed. Yun ang tanong niya. Unang-una, malakas yung karapatan ng Sultanate of Sulu. Yung dokumento dyan talagang matibay.
at consistent yung pamahalaan simula nung panahon ni Presidente Macapagal, sabi nga natin, sa pagsuporta tungkol dito. Ngayon lang medyo kumambyo ng sobra-sobra yung pamahalaan, kaya ganito yung nangyaring reaction. Now, ano yung advantage niyan, supposedly, kung nagkaroon sana ng magandang pag-uusap at umayon yung Malaysia sa Pilipinas o sa Sultanate of Sulu? Unang-una, malaki ang resources dyan sa Sabah. Kung hindi tayo nagkakamali, around 7 to 8 billion a year ang kita niyan. At nandyan yung mga strategic resources, including oil. Katunayan ay may ongoing oil exploration dito sa Sulu Archipelago, no? Mayroong parang consortium ginawa ang I think isang international oil company at isang oil company din dyan sa Malaysia at Australia, kasama na rin ang Brunei at marami pang iba. Ang tanong natin, bakit ang mga nakikinabang sa ating strategic or natural resources ay mga ibang bansa, whereas nasa atin ito at parte ito ng ating teritoryo at wala tayong halos hati, wala man lang consultation as we said. So kaya napakahalaga ng North Borneo at napakahalagang tulong yan pag sa halimbawa pag nagamit natin yung resources diyan para ayusin yung ating problema sa poverty, yung social economic program diyan sa Sulu area. Kasi alam nyo, napakasama ng lagay ngayon ng ating mga kababayan diyan sa Sulu, sa Tawi-Tawi, dahil sa walang kabuhayan, sila ay napipilitan pumunta ng Sabah sa North Borneo. At sila parang nabibigyan ng tamang mga tawag dito, mga hanap buhay, pagkus ay daming mga human rights violation na nagagawa diyan sa kanila. Kaya tuloy-tuloy ang deportation. Siguro halos buwan-buwan may dumadating na deportation. So, ibig sabihin, pag naayos sana natin yan, ay may ibsa ng kahirapan dyan at malaking tulong yon sa pahamalaan ng Pilipinas. Dahil madadivert na yung budget sana sa pagtustos ng mga programa dyan sa Sulu, sa Tawi-Tawi. Sa halimbawa, sa edukasyon, social services, health services, etc. etc. So, ganyan yung kahalaga. Okay. Yung resources o yung North Borneo at ang kanyang resources, pag napasa atin yan, o di kaya ay nagkaroon ng kasunduan ang dalawang bansa kung paano parang magkaroon ng equal distribution of, I would say, share or wealth. ng lugar na yan. Alright. So yan ang bakit mahalaga ang parting yan ng Sabah. Okay. May gustong idagdag si Professor Briones. Tama yun. Napakahalaga ng resources ng Sabah. Pero para sa tingin natin Pilipino at sigurado sa Mindanao at sa Sultanate ng Sulu, hindi lang yun tungkol sa resources, but it's a matter of honor. It's a matter of sovereignty na pinapabayaan natin yung atin. Pinapabayaan natin yung ating mga citizens na nandoon sa area, doon sa Sultanate, na kitang-kita mo ang contrast ng quality of life nila at saka ng quality of life sa Sabah na pag-aariin natin dahil mas marami yung resources nila. So, para sa akin, dapat ang mag-udyok sa atin, hindi lamang dahil napakalaki yung resources at tama naman yon, pero dahil din sa interest ng mga tao natin, mga Pilipino natin sa Southern Philippines na matagal nang umaalma sa ating iba't ibang administrasyon na pwede bang pakiklaim yung ating pag-aari, yung atin ilalaban para sa atin. Pero hindi natin isasabihin na we will go into war or what. Pero right now, ang urgent na problema, yung mga buhay ng mga tao which are endangered at this time. Princess? So, despite pa po na sinasabi nating dapat nga mag-aral itong ating mga present generation, because of this history nga, sa tingin ko ang ating mga studio guests ngayon ay talagang nag-aral sila ng mabuti para himayin ng husto ang issue na ito. So, we have Gerald Bufil, meron siyang katanungan.
Yung question ko po para kay Attorney JJ, I just wanna ask, ano po bang international organization ang dapat makialam sa ganitong klaseng usapin? At kung meron na po ba silang action na ginawa para magkaroon ng dialogo between the parties involved? And kung meron man po, are we ready for it? Or handa na po ba tayo? Next question. Unang-una, ang responsible dyan ay ang International Court of Justice. Pero the only time na magkaroon sila ng jurisdiction over this issue, kung ika nga, dapat kasi countries ang maglalapit. Hindi pwedeng individuals. Hindi pwedeng the Sultan of Sulu lang ang maglalapit nito sa ICJ. It has to be republic to republic or country to country. If I remember history right, sometime in 1989, the diplomatic relations or ties were again explored dun sa dalawang bansa. It's just that somewhere along the way, mayroong mga paksyon na ayaw tumuloy sa pag-explore ng idea na isettle itong dispute na ito. Ayoko na lang sabihin kung sinong partido yung ayaw because ayaw rin naman nating makagulo sa present na ginagawang hakbangin ngayon ng parehong partido para lang masettle ito. Pero meron kasing paksyon noon, sometime in 1989, na ayaw nilang makipag-usap sa harap ng International Court of Justice at ayaw nilang isettle yung issue at yung claim natin regarding our sovereignty and dominion. Pero I would just like to ask Professor Wardy, kasi before po, nagkaroon na po ng referendum sa Sabah mismo at nagdesisyon po ang mga citizens, mga sabahan, ang tawag po nila, para maging parte ng Malaysia at kinilala po ito ng ICJ. Bakit po umalma ang Pilipinas dito? Kasi sa pagkakatanda natin o sa pagbasa natin ng kasaysayan, parang hindi sumang-ayon o hindi ni-recognize ng Pilipinas yung referendum na yun. Unang-una, it was done unilaterally. No? Walang participation at parang lihis yun sa mga previous na mga agreements o mga kasunduan. So parang valid lang yun as far as the Malaysian government is concerned, asking the people of Sabah if they want to stay in Sabah or they want to be part of the Philippines. Kung meron nang nangyaring ganong pagboto, tanong natin, kung merong kontekstong legal, anong ginawa ng Sultan? Siyempre, balikan natin yan. Pasa muna natin balik kay Princess. Alright, may isa pa po tayong estudyante, Mark, no? Si Reynald Lagang, which is very interested din siya dito sa nangyayari. Good evening po sa lahat. Upon hearing everyone's idea about this certain issue po, this makes me wonder as a Filipino po, ano po yung dapat nating mas pahalagahan bilang Pilipino? Is it our relationship with Malaysia or is it yung pagsuporta po natin sa Sultanate ng Sulu kung saan kapwa po natin Pilipino? That would be for anyone who wants to answer. Sige po, Commissioner. Napakalalim na tanong yan sa edad mo na yan. But then, ang tanong mo ay parang nagbibigay na rin ng solusyon yan. Ang komisyon nga, kahapon, nag-meeting up kami ng parang advisory council or crisis management kung kakailanganin yung mga, kung papahintulutan, yung mga advice natin dahil yun naman ang mandate ng opisina natin ay magbigay ng advice. Pero nananawagan tayo sa Malaysia, sa Philippine government, sa Sultan Kiram na this could be somehow pwede ito daanin sa pag-uusap. Wala namang hindi pwede. Kailangan lang talaga ng consistency dahil kung may mga bagay-bagay tayo na nangyayari dito sa Pilipinas, dinadaan naman sa pag-uusap. But kailangan din natin irespeto yung posisyon ng presidente, pero dapat talaga lahat ay yun yung pinaka-common denominator, yung peaceful na settlement. At dahil dyan, ang komisyon, lalong-lalo na, dugtong na rin sa tanong ni yung buhay, yung resources na yan. Pag nadaan yan sa pag-uusap, mas maganda yung mapapatunguhan nun. Magiging yung Sultan magkakaroon ng parte, yung Malaysia magkakaroon ng parte, yung Pilipinas magkakaroon ng parte, at mababawasan na yung mamamatay. Sa ngayon, ang komisyon ay nagtalaga na ng executive order doon sa Tawi-Tawi dahil dumadami na yung deportees sa Zamboanga, sa Hulu, dahil araw-araw na yan pinapalabas na. So meron talaga itong mga implication, but then sabi ko nga kanina, kailangan harapin talaga to. Hindi ito pwede pabayaan natin. Kailangan lang talaga ng
totohanang pag-uusap. Okay. Salamat po, Commissioner. Ma'am Yasmira Moner, itong ginawa ng Sultan na pagpapadala ng mga tao niyang armado pa, alam naman nating hindi ito siyempre tatanggapin ng maayos na Malaysia. Ano ang tingin ng mga Muslim na Pilipino sa ginawa ng Sultan? At siyempre, kung tayo ang presidente, gaano kahirap sa tingin nyo, ang intindi nyo, ang sitwasyon ng ating Pangulo ngayon? Ako bilang isang Muslim, no, syempre, na pati ako, no, talagang na-shock ako dun sa balita. But upon reading the one of the columns of my professor in UP, yung si Professor Alex Magno, sinasabi niya na the letter that was lost in the bureaucratic maze. So I think it's a mix of emotional sentiment that aggravates the situation. So, in a way, siguro kung nabasa ng President yung letter na yon that was sent to him 2 years ago, perhaps this could have been prevented. However, nakikita ko din, no, sabi ko nga, bilang isang Pilipino, dapat protektahan yung national interest. Ang hirap nga naman na manimbang, no, na kailangang magkaroon ng social justice in protecting your people and the cultural minorities. So as president, it is his responsibility to look into promoting the higher national interest. Yes, Mira, para maintindihan natin, pakikwento mo nga ng maikli yung sinasabing nilalaman nitong sulat na ito na hindi nabasa ng Pangulo. Ayon doon sa sulat, no, na inamin naman ni Secretary Del Rosario na na-receive yung letter sa DFA but was not forwarded to the President, is that the Kiram, itong group of Jamalul Kiram III, ask advice to the President because nagkaroon nga ng isang interim Supreme Council that is a traditional system wherein nagkaroon nga ng succession doon sa sa Sultanate. So they were asking the President as to the proper avenue on how they could, in a way, no, sa pagkakaintindi ko, assert the Philippines' claim to Sabah. Alright. Pero kung ito nga, granting na merong sulat, Professor Briones, granting na hindi po siguro nabasa nga at hindi umabot, does this make the action of the Sultan correct? At kung gano'n na nga, nalagay na nga po yung presidente sa sitwasyon na yan, sa tingin niyo po, ano pong best sana na gawin niya? Nangyari na nga yung sumugod na yung armadong tao. Kasi siguro we should put ourselves in the shoes of this Sultanate and in the shoes of his people and the people in the Sulu area. Ito ay more than 100 years na. Not only more than 100 years, kung mag-umpisa ka sa 30th century, na linipat-lipat sila, na wala silang kamalay-malay, na hindi sila kasali. Tapos ngayon, mayroon namang development na nag-uusap ang Pilipinas at saka Malaysia tungkol sa peace process na mukha namang, sang-ayon sa kanila, hindi sila kasali. So, siguro, yung reaksyon na yan, parang logical action na nangyayari galing sa ilang dekadang hindi napapansin, papadala ka ng sulat. As far as I know, ang daming lumalabas na studies niyan, yung Sabah claim na yan, hanggang MPA at hanggang masteral thesis na lang at saka dissertations, pinag-uusapan sa mga forum, pero walang aksyon galing sa pamahalaan. Siguro naubusan na sila ng pasyensya, lalo na kung tingnan mo na ang highest levels of poverty is in the Sulu area. The highest level of women mortality, education, lahat-lahat ng mga standards, nakikita mo dyan sa area na yan at saka sa mga indigenous peoples. Pero Professor, would you admit? I'm not saying na tama yun, but I'm just saying na sa lugar nila siguro, sipan nila na sila na lang ang kikilos dahil parang di last naman recourse kikilos yung dapat kikilos para sa kanila. Pero ito po ba, would you admit that from the very beginning, this had no chance of ever succeeding or bearing good fruit? There is no such thing as there is no chance. Itong Maraming yung nangyayari sa pagsugod doon na may dalang armas na ika-claim yung territory, sa tingin niyo po ba, meron yung slight chance na mangyayari yung positibo doon sa action na yon? Siguro may mangyayari kung sineryoso natin yan.
Kasi kitang-kita na, you have more than 200 people pumunta doon, sinasabi nating armado, and these are our people. Therefore, you could assume na ang Malaysians will not take it sitting down. Therefore, we cannot just sit by and debate about it while the tension is rising. And what all of us were afraid of on a day-to-day basis is now happening. Commissioner, reaction daw po sa inyo. Dahil di ba magkakagera tayo kung nagpadala ng army si Pangulong Aquino? Ito nga, yung position talaga natin, yung consistency sa mapayapang pag-uusap. Dahil may siya ng pag-uusap ng mga leaders, ng mga elders, ng mga Tausug, at saka Brunei, at saka itong Malaysia. Ang Malaysia din kasi napakataas ng regard nila sa mga traditional leaders. Ganon din yung Tausug. That's why siguro din kung kakailanganin ng mga traditional leaders na maging advisory council o pumagit na dito, makakatulong din siguro sila nito. Pero yung mga terminology siguro na pagsugod, wag natin gamitin yun because somehow mayroon siguro silang position, mayroon din sila sigurong karapatan na magstay or mag-occupy, pero not necessarily naman siguro na tatawagin nating pagsugod kasi umabot pa ng ilang weeks. Parang pumunta lang doon, nag-occupy para naman makita doon na may mapag-usapan. Commissioner, sinasabi niyo po na daanin sa pag-uusap. Has the Malaysian government expressed willingness to sit down and talk about this issue? And if so, bakit po nila pinapa-deport itong ating mga kababayan na nandoon? Yun yung position nila, hindi natin maku-question yun dahil police state sila. Siyempre, ba sila na dahil may armas na dyan, kailangan lumisan muna bago mag-usap ng mapayapa. Ito ang posisyon ng presidente natin, ganun din. Pero as far as the Malaysian mga kaibigan natin na Consul General at saka yung ambassador, we reach them up talaga. Open sila doon, kaso kinapos na lang siguro sa oras, tapos actually, ang presidente natin, may emisary siya na pinapapunta talaga sa para mapag-usapan ito. Kaya nga lang talaga siguro mangyayari nito. May mga bagay-bagay kasi na hindi natin kaya i-hold on, pero ang kahihinatnan niyan ay patungo sa magandang resulta. Tayo, positive tayo dyan. Basta pagbigyan lang ng pagkakataon, itong i-maximize yung utilization ng conflict resolution, tignan din yung paano nagmi-mediate itong mga traditional leaders natin. Alam ito nila, Professor, dahil Tausug siya. But then, inshallah, ito nga, we are calling upon all Filipinos, the Muslim also, the Malaysians, the government, the Republic of the Philippines, lahat pray tayo. Kasi ito nga, mga tanong ng mga kabataan natin, pag tuloy-tuloy ito, dinaan sa mga ganitong pag-uusap, hindi masyadong mapayapa, baka tuloy-tuloy araw-araw magbibilang tayo ng buhay, lalong-lalo na sa amin na Muslim, isang buhay na mawala, parang pinatay mo na rin yung buong Muslim sa buong mundo. Maraming salamat, Commissioner. Pero Dean, itong usaping na ito, over the last how many days, lumilitaw na nababanggit yung MNLF, nababanggit yung top 300, nababanggit yung pangalan ni Chairman Nur Miswari. Bakit po nai-involve yung MNLF? At nagsasabi pa nga yung iba na hindi po ba ito may kinalaman doon sa MN versus MI political parang competition for control or influence over the Bangsamoro? Totoo yun, tinamaan mo yung tamang issue, no? Kanina na umabot tayo dun sa issue ng Jabida Massacre, no? Nagkaroon ng Jabida Massacre dahil nga anong ayaw ng gustong dalhin ng Malaysia yung usap sa UN ay pagpasok ni Presidente Marcos, naghatch siya ng plan na lusubin yung Sabah, but then he trained a number of Muslim youth sa Sulu at sa Tawi-Tawi. At hindi naman sinabi kung saan sila pupunta anong training yon. Dito lang sa Corregidor nung sila ay pinagsabihan, kaya ayaw nilang pumunta ron. Sabi niya, mga kamag-anak namin yung sa Sabah, hanggang sa sila ay minasakir, no? So, yung nagkaroon ng massacre, maraming mga estudyante dito sa UP, kasama rin dyan si Nur Miswari, at sila yung nagprotesta,
At by that time, ang Malaysia, sinuportahan sila. At nabuo na yung Moro National Liberation Front. Kaya sinasabi natin, hindi mo pwedeng i-isolate yung Sabah claim sa issue ng Moro struggle. Dahil yan ang ugat ng problema ng Mindanao. No? Now, fast forward tayo rito sa tanong mo kanina. Remember, nung mga bandang 70s, late 70s and 80s, humina na rin ng Malaysia sa Moro National Liberation Front dahil unang-una ang mga MNLF karamihan dyan tausug. Ang Sultanate of Sulu karamihan ay tausug. So parang hindi makontrol ng Malaysia ang MNLF at pinagtuunan na lang parang ayusin yung relasyon ng Pilipinas at saka ng Malaysia, no, yung RP-Malaysian relation. Now, itong mga huling buwan, napirmahan na nga yung framework agreement at ang nag-broker dito yung Malaysia. Siguro kung hindi Malaysia yung nag-broker, lagay natin Indonesia o Thailand, hindi sanang parang makaramdam ng parang nagagamit ng Malaysia yung peace process para pagtakpan na yung Sabah claim. Kasi dahil parang nakapagpundar ng utang na loob ang Malaysia dito sa peace process. At yun din yung parang ayaw masira ng Malacanang, no, dahil gusto rin niyang i-reciprocate ng utang na loob. So, ang sinasabi ng Malacanang ay may conspiracy dito. At dalawang sino ang puwersa. nag-conspire? At para sa ano ang conspiracy na ito? Now, matatandaan mo, Mark, ano, nung sabi ko kanina, no, yung nag-organisa sa MNLF Malaysia, ni-redirect yung supposedly struggle by the Philippine government against Malaysia. Na-redirect yung struggle between Muslims in the Philippines against the Philippine government, you know. So magaling ang Malaysia tungkol dyan, ano. Pero hindi nila makontrol ang MNLF. Mayroon siyang sariling agenda. Kaya naghanap sila ng panibagong grupo na pwede nilang kumbaga magamit. So ito na nga yung Moro Islamic Liberation Front na karamihan dyan ay mga Maguindanao na walang kinalaman. At speaking of ito mga conspiracy at mga balita, maraming naririnig. Kati, ano? Ito may lumabas sa internet. Ito ay mula sa tweet ng isang reporter ng isang major network, GMA7. Ang tweet ng kanilang reporter na si Chino Gaston, Cebuto residents who joined the Royal Army say they were lured by wages of 600 and positions. Channel 7 also reported that the princess showed a fake picture of fatalities. It was a 2007 picture of a Thailand incident. Mamaya, pag-uusapan natin. Merong princess. Sino yung princess na yun? Hindi natin alam, pag-uusapan natin yan. Na yun, sa pagbabalik ng PTV Special Forum.